Shalom, Miss Patcha! Ako si Rarabi Rich at ngayong araw ay sisisirin natin ang lalim ng isang makapangyarihang talata. 1 Corinto 6:4. Sinasabi rito, binuhay ng Diyos ang Panginoon at tayo rin ay bubuhayin niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, tingnan natin ito sa pananaw ng Messianic. Sa ating kaisipang Hebreo, tinitingnan natin ang Tekiat Hametim, ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Hindi lamang ito isang abstract o multong kaligtasan. Si Pablo o si Rav Shaul ay gumagawa ng isang legal at ontologikal na argumento rito. Kung ginamit ni Adonai ang kanyang gevura, ang kanyang ganap na kapangyarihan, upang ibalik si Yeshua HaMashiach mula sa libingan sa isang pisikal at niluwalhating katawan, kung gayon ang iyong pisikal na katawan ay hindi isang itinatapong balot lamang. Sa lungsod ng Korinto, iniisip ng mga tao na ang katawan ay isang kulungan o isang kasangkapan lamang para sa aliw. Sinasabi nila, ang pagkain ay para sa tiyan, na nagpapahiwatig na ang mga pisikal na gawain ay walang halaga. Ngunit pinatitigil sila ni Rav Shaul. Sinasabi niya na dahil si Yeshua ay binuhay, ang iyong katawan ay may kinabukasan. Ito ay nakalaan para sa kawalang hanggan. Isipin mo iyan, sandali. Kung alam mong maninirahan ka sa tabernakulong, ito magpakailanman sa isang perpektong kalagayan. Paano mo ito itatrato ngayon? Madalas tayong nakatuon ng husto sa espiritu, kaya napapabayaan natin ang templo. Ngunit ang Ruach HaKodesh ay nananahan sa loob mo. Ang pagkabuhay na muli ay ang pinakamataas na katibayan na pinahahalagahan ng Diyos ang material na bagay. Nilikha niya ang mundo, nilikha niya ang iyong laman, at tutubusin niya ang lahat ng ito. Kapag ikaw ay nakikipaglaban sa pisikal na tukso o maging sa pisikal na kahinaan, alalahanin ang 1 Corinto 6:14. Ang kapangyarihan ding iyon na naghati sa mga atomo ng kamatayan para sa ating Mesiyas ay nananahan sa iyo ngayon mismo. Hindi ka isang paupahan. Ikaw ay isang permanenteng tahanan ng buhay na Diyos. Naway, pagkalooban kayo ni Adonai ng lakas na parangalan siya sa inyong buong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan. Magpakatatag kayo dahil ang inyong pag-asa ay wala sa libingan, kundi nasa trono. Samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral sa 1 Corinto.